Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Okay mga babayan, welcome back again sa aking munting kubo. So itinuloy ko po, tapos na akong mag-taping doon sa kay Brunok. Ito si Jonathan. So siguro marami na nakapanood sa inyo doon sa channel ni TV, si Thinking Body. Ito si Jonathan talaga, naghahanap siya ng kakampi. Nakapagtataka kasi nung una nakalimutan ko, nakarating na pala ito si Jonathan doon kila Buddy nung nagkasakit nga ito nung binisita nila Pinuno Ka Business. Medyo nawala sa isip ko, sabi ko paano nakarating si Jonathan doon sa bahay nila Thinking Body. Ang layo ng ang layo ng Kiko papuntang Tala. Medyo may kalayuan din yun. Talagang hinanap niya. Natandaan ni Jonathan yung lugar. So, anong drama ito, Jonathan? Ano yung mo? Ano yung plano? Ano yung game plan mo, Jonathan? Bakit bigla kang sumulpot doon kina Buddy? So, pinanood ko yung conversation nila. Nako, Jonathan, sinisiraan mo si Pinuno Ka Business dahil hindi na binayaran yung bahay ninyo. Anong sabi mo? Nasa kalsada na kayo natutulog. Sino bang may kasalanan? O tinanong ka ni Buddy kung pinalayas ba kayo, pinaalis kayo doon nung tinitirahan nyo. Hindi naman, ikaw lang ang umalis. Ang hirap talaga mag-absorb sa isipan ni Jonathan na hindi obligado si Pinuno Ka Business sa kanila. Tutulong sila hanggat sa kung gusto nilang tumulong, kung anong nararamdaman sa puso. Kasi kumbaga, mga babayan, ka-business, kapapet, kalinap, alam natin ang istorya ni Jonathan. Matigas ang ulo. Kahit anong klaseng paliwanag, kahit anong gawin na tulong ng ka-business family. Ito si Jonathan talaga, walang mapuntahan. O ngayon, naghahanap na siya ng kakampi. At hinahanap din si Kabayan Renji, pupunta din siguro. So, paano na ito ngayon, Jonathan? Balik na naman kayo sa kalsada. At tandaan mo, kung mapapanood mo itong aming mga reaksyon sa'yo, hindi nagkulang ang ka-business family sa inyong dalawa ng nanay mo. Kayong mag-ina ang may problema. Sobra-sobra ang sakripisyo sa inyo. Dahil nga nagmamalasakit. Pero kayo, ikaw, Jonathan, kayo ang may pagkakamali. Kayo ang may kasalanan. Nakailang lipat na kayo. Maraming beses na, paulit-ulit na lang. Kinupkup kayo malapit sa bahay nila ka-business. Hindi pa rin. Tinulungan kayo ng mga EMS para alagaan ang nanay mo. Wala pa din. May masama ka pa rin nasasabi sa kanila, mga taong tumutulong at nagmamalasakit sa inyo. So ngayon, ayan na. Wala na. Ang mga gamit na ibinigay sa inyo, binenta mo. Nawala ang cellphone mo, sino may kasalanan? Binigyan ka ng trabaho ng ka-business, may reklamo ka, malayo. Hindi ka na pinagtrabaho para alagaan ang nanay mo, ayaw mo pa din, may reklamo ka pa rin. May mga taong tumutulong sa'yo, yun sa lugar ninyo, dahil yun ang nakasanayan mong lugar, may reklamo ka pa rin. Ngayon, balik kayo sa kalsada. O itong huli, sabi mo nga, Jonathan, na mayroong doktora na gustong tumulong sa inyo, na bigyan kayo ng matitirahan, umayaw ka. Saan kayo dadalhin? At paalala, Jonathan, huwag mong sisiraan si Pinuno Ka Business. Dahil maraming nakakaalam kung ano yung mga ginawa mo. At ano ang mga ginawa nilang kabutihan sa inyo. Baka dumating yung panahon, Jonathan, na maipakulong ka dahil sa paninira mo. Ha? At yung nanay mo, madala na yan doon sa sa home for the aged. Ikaw nasa kulungan dahil naninira ka eh. Pagpasalamat ka, hindi ka papatulan ni ka-business. Sa paninira mo sa kanya. Paninira yun yung ginawa mo doon na nagsumbong ka kay kay Buddy, yung yung mga ginawa ni ka-business. Totoo naman yun eh. Hindi ka na gusto mong bumalik sa ka-business. Hindi ka na tinanggap. Kasi ayaw na nga ng pamilya. Nag-usap-usap na sila. Respeto natin yon. Kasi ayaw na nilang ng sakit sa ulo. Sakit kasi sa ulo eh. Hindi ka nakikinig kahit anong paliwanag. Makitid ang utak mo. Matalino ka, sabi mo nga, hindi ka naman sira ulo. Pero may saltik ka. Anong ibig sabihin nun, Jonathan? Kulang-kulang o sobra-sobra? Diba? Ang hirap maintindihan eh. Pwedeng sobra ka, pwedeng kulang, may saltik. Pero hindi ka mental.
ikaw na rin ang nagsabi. Pero yung ginagawa mo ba, Jonathan, sa tingin mo ba, nasa normal ng pag-iisip yan? Na may mga tao lang tumutulong sa'yo pero ayaw mo pa din? O sino kaya abangan namin? Sa kaya ulit namin ikaw makikita? Kala mo siguro papatulan ka ni Buddy, na sasakyan yung paninira sa ka-business. Yung pag sasalita ni ka-business na sabi mo tinatawanan ka pa, para yun maintindihan mo. Dahil kung ano yung gusto mo, sinusunod. O ngayon, pag sinunod ang gusto mo, na-realize mong mali ka pala. Kasalanan ba nila ka-business? Pambihira ka, Jonathan. Sunod-sunuran na sila sa iyo eh. Kung ano yung gusto mo, binibigay nila eh. Tapos pag nahirapan ka sila, may kasalanan. Ano ngayon? Kawawa ang nanay mo, nadadamay. Sinusunod mo siya, alam mo namang may problema na ang nanay mo, may sakit siya. Sinusunod mo siya kung anong gusto ng nanay mo. Dapat ikaw ang nag-handle ng sitwasyon, kaya lang, yun nga. Isa ka pa rin na kailangan ayusin ang isip. Kawawa talaga kayo, grabe. Wala na, hindi na kayo makakabalik sa bahay ng ka-business. Ewan lang natin kung tutulungan pa kayo. Kasi ang offer ni ka-business, na last na niya, is dalhin kayo doon sa charity home, doon sa pinuntahan siguro nila na nagpakain nung ni Bong. Parang sa bahay ampunan. Doon kayo dadalhin, pero ayaw nyo naman. Dahil mas gusto ninyo sa kalsada. O di manatili kayo sa kalsada kasi yun naman ang gusto mo. Buti nga kahit pa paano naabutan ka ni Buddy. Pamasahe. Siyempre yung tao may pamilya din. Pinapakain ka, hindi ka kumain o tinake out mo na lang. Di ba? Kaya para sa'yo thinking Buddy, may 1 point ka sa akin. Good job ka doon sa ginawa mo kay Jonathan. Pero may nabasa kaming komento doon na mag-iingat daw si Buddy kasi doon sa mga advices siguro niya kay Jonathan. Parang may nagparinig yung nag-comment doon na parang ang ibig sabihin niya doon ay huwag kang magmagaling kasi mayroong mas magaling. Parang ganun yung point. Pambihira talaga. May mga crib mentality pa rin. Basta sa akin, Buddy, may 1 point ka sa akin. Dahil doon sa ginawa mo kay Jonathan, hindi mo siya, hindi mo ginatungan ang kanyang sentimiento sa ka-business family. Na paninira yung ginawa niya eh. Dahil hindi na nga siya nakakuha ng pambayad ng bahay at hindi na rin siya makabalik doon sa ka-business house. Kaya yun ang kanyang tirada ngayon. Naghahanap siya ng mga taong mapapaniwala niya na masama si ka-business. Yung mga walang alam. So, kung sino man yung sasabihin ni Jonathan na hindi nakakapanood, doon sa umpisa ng buhay nila Jonathan, kung paano sila tinulungan ni ka-business, syempre isipin nun, ganun pala yun, ang sama pala nila. So, si Jonathan po yung masama dito, hindi po sila ka-business. O Jonathan, gusto mo palang kakampi, puntahan mo si Tony. Kasi umalis din yun doon Diyan kila Pinuno ka-business. Puntahan mo din, para may kakampi ka. It's atay na kayo. Diba? So, yun lang po yung aking reaction ngayon. Maraming salamat sa inyo mga ka-business sa patuloy na suporta. Kabayan na si Pascual, salamat po. Lagi kang nariyan. Ate Ninette, Recta, Ate Marilyn, mag-iingat po kayo palagi. Kabayan Julia Parnalis Vlog, Ate M. Scords, Tataro Managers Vlog. Sino pa ba? Basta lahat kayo na laging nariyan sa nanonood sa aking mga ginagawang reaction. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayong lahat. Hanggang dito na muna. To God be the glory.